Biyahing norte ba ang bakasyon mo ngayong tag-init? At ngayon pa lang ay nag-iisip ka na ng inyong ipapasalubong? Umay tayon sa Santo Tomas, La Union. Dito pa lang sa Barangay Damortis, sasalubong na sayo ang hili-hilerang tindahan ng mga daing. Halos lahat na ata ng klaseng isda at lamang dagat na pwedeng idaing, mabibili rito. Pagdadaing kasi ang pangunahing hanap buhay ng mga residente rito. Tuwing Abril nga, ipinagdiriwang nila ang Daing Festival. Na perfect na nga raw ni Aling Carmela ang paggawa ng daing. Halos 2 dekada na siyang nagpapatakbo ng kanilang daingan. Dahil na rin sa sipag at tiyaga, ang kanyang negosyo, hindi inaalat. Malaki rin ang kita. O pag summer, mga holiday, lalo kung bakasyon, maraming bakasyonista. Kung trip mo na may healthy eating, pwedeng dumaan sa farm na ito. Kung saan ang mga bisita pwedeng mag-pick and pay sa tanim nilang kamatis, mais na kulay ube, dragon fruit at pinya. At lahat ng mga ito, organic. Backyard farm lang daw ito nung una hanggang sa naisip na rin gawing pasyalan. Nagtuturo rin sila ng tamang pagtatanim. Nung wala pa ang agritourism, karamihan na pumupunta dito at bumibili is yung mga middleman. Mababa lang po yung bayad or bili nila sa amin. Pero magmula noong naging agritourism ito, karamihan na pumupunta dito ay farm gate price yung pagbigay namin. So ibig sabihin, mas mataas. Matapos busugin ang tiyan, kailangan din ng food for the soul. Ang Shrine of Nuestra Señora Virgen del Mar Cautiva Parish Church sa Santo Tomas, inihahalin tulad ngayon sa tahanan ng Our Lady of Manawag sa Pangasinan. Noong 1845, nagpagawa sila ng Ribolto, si Father Santiago Romero Araujo, na siyang parish priest, nagpagawa ng 3 images of Holy Guardian Angels, Saint Michael at saka Our Lady of the Rosary. Nang ibiyahe raw ang mga imahen lula ng bangka, hinarang ito ng mga pirata sa Bulinaw, Pangasinan. Itinapon daw sa dagat ang mga imahen at tanging ang imahen lang ng Our Lady of the Rosary ang lumutang sa dagat, kaya ito naibalik sa parokya. Ngayon, dinarayo ng mga deboto ang pinaniniwalaang milagrosong imahen ng Nuestra Señora Virgen del Mar Cautiva. Since 1846 yung nakalagay dun sa novena, may mga miracles na nangyayari din ngayon sa mga nananampalataya, yung mga devotees. At yung identified sa kanya yung belt. Pero hindi yung belt ang nagpapakaling, kundi ang Panginoon through the intercession of Nuestra Señora Virgen del Mar Cautiva. Makikita sa itaas ng altar ang orihinal na imahen na gawa sa ivory. Nagpagawa na rin sila ng santuaryo para sa mga debotong nais hawakan ang damit o sinturon ng Birhen at magdasal. Sa dami ng mga pasyalan sa Pilipinas ngayon, hindi na lang mga beach ang labanan. Dapat mula mata, tiyan at isip, mabubusog din. Mark Salazar, GMA News.